Kagagaling ko lang po sa isang church po natin sa Payatas. At natutuwa po ako ng mga kapatid ay nagsisikap din na dumalo sa gawain, bagamat yung iba ay manggagaling pa ng Caloocan. Pero the burning desire in their hearts are, kumbaga, beyond measure. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid ay nagpapatuloy po ang gawain po ng Panginoon. So, I'd like to invite everybody to please stand. Tayo po tayo, mananalangin po tayo. Ayan. Inat-inat po tayo dahil sa mga sumusunod na sandali, pwede po kayong antukin. May dala ho ba kayong mga aspile? Alam niyo na ho ang gagawin nyo kung yung katabi po ninyo ay halos pumipikit-pikit na. May silbi po yung mga aspiling niya. Tayo pong lahat ay yumuko. Salamat po, dakilang Diyos, sa isang magandang umaga na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat dahil malaya kaming makalalapit sa iyo. Dinggin mo po, Panginoon, sa iyong trono ang tinig ng iyong mga anak na nagkatipon sa buong lupalop, Panginoon. Hindi lamang po sa lugar ng Bulacan, kundi sa buong mundo na ang lahat ay nagdiriwang dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng papuri, pagsamba at pasasalamat. And therefore, Father God, we lift up your name in this place, in our hearts, and even, Father God, as we gather our heads together, may we invite, Lord, the presence of the Holy Spirit to be in our midst. Ikaw, Lord, ang siyang mangusap. Ikaw, Lord, ang pumagitna. Malaya kang makakilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Punuin mo po ng kagalakan ang puso ng iyong mga anak. At, Lord, ang amin pong nais ay malugod ka sa pagdiriwang na ito, sa pagtitipon na ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po, O Diyos, ang amin pong itataas. Saliksikin mo nga po, Panginoon, ang amin pong mga puso at linisin mo po anumang bahid ng karumihan at makita namin ang iyong mukha, Panginoon, sa umagang ito. At kami, Panginoon, ay nagagalak na makikinig ng iyong mga salita. Magagalak kami, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban layunin sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang may hawak, O Diyos ng amin pong kinabukasan, kaya sa inyo po kami magtitiwala. May your name be lifted high, Father God, because we exalt, Father, your name. Father God, we thank you at patuloy, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito, O Diyos. Muli, salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin. Ito po aming samot hiling ng may pagpapasalamat. Sa pangalan mo lamang, Jesus, kami pong lahat ay magsasabi ng Amen! Palakpakan po natin ng Panginoon. Sige po, pwede na po kayong tumayo. Ba't na kayo nag-upuan? Okay, meron po tayong bagong tema sa araw po sa buwan po ng Agosto. Yan po ang kabuwanan ng aking pong kaarawan, kaya pinapaalala ko lamang po sa inyo para mas maaga ay maalala po ninyo. Huwag niyo lamang pong alalahanin, paghandaan po ninyo. Okay? So, beautiful faith in an ugly world. Anong dapat po nating maintindihan dito, mga kapatid? Gusto ko lang muna tingnan ang inyong mga nagagandahang mukha. Meron ho bang mga bago tayong dalo? Meron ho bang bago? O mukhang bago lang? Ay, si Lockdown, bago ka, kapatid? O, bago yung upuan mo, dati nandito ka eh. Nandiyan ka na ngayon. Okay, sino ba ang mga bago dito? Okay. Yung nakapulang yun, bago ka eh, ha? First time. Nawa ay kausapin ka ng Panginoon sa iyong pag-upo diyan. Meron po bang mga bago? Okay. Ayun, bago-baguhan yun. Okay. Ano po ang ating makikita dito? Ito po yung isang bagay na madalas po nating nababasa, but I just don't know whether we fully appreciate. Talaga ho bang
na kumbaga sa nagugustuhan ho ba natin ang mga kataga na nakapaloob diyan sa Romans 10:15. Pero bago po yung Romans 10:15, nais ko pong basahin sa inyo yung the whole chapter 10 ng Romans. Kasi nais ko po na sa atin pong pagsisimula ng atin pong tema, dahil 5 linggo po sa buwan ng Agosto, at hindi lamang po ako magsasalita. 3 po ang magsasalita. Yan po si Pastor Bal at saka si Pastor Dulce. At nais ko po na maging maliwanag po sa atin ang atin pong mga tatalakayin, no? Para maintindihan po natin ang nais ng Panginoon na maabot po natin. So, I would just like to invite everybody to not only open your ears, but more so open your hearts, no? Buksan po natin ang ating mga puso at malaya po na papasukin natin ang mga salita ng Diyos. Kasi ito po yung ating magiging baon, magiging pagkain sa araw-araw. Manghihina po ang kalagayang espiritual ng tao kung wala pong nourishment ng salita ng Diyos. Sa mga nagaganap po sa ating mundo at sa pakikinig po ninyo ng inyong mga radyo, television o sa pagbabasa ninyo ng inyong mga dyaryo at ang mga naririnig nyo sa paligid, ano po ba ang inyong nararamdaman, mga kapatid? Natutuwa po ba kayo sa nangyayari sa atin? Hindi tayo natutuwa. So ano po ang gagawin po natin? Pero hindi po tayo natutuwa, pero may choice po ba tayo kung ano papakinggan po natin? Do we have any choice? Kasi pagbukas mo ng cellphone, imposibleng wala kang mabasa o ma-browse na balita because balita is everywhere, no? Kahit saan dako ka magpunta ay meron pong balita. Ngayon, sa dami po ng atin pong napapakinggan, ano ba dapat ang pagtuunan natin ng pansin? Not everything that we heard or that we will be hearing is beneficial to us. Hindi po lahat na napapakinggan po natin ay makabubuti. Bagamat, meron din mga magagandang balita. Pero sa kalagayan po natin ngayon, ay kailangan po nating maging choosy. Okay? Nandyan pa po ba kayo? Okay. Kung dala po ninyo ang inyong mga Biblia, nais ko lamang po na i-request sa atin po media, pakibuksan nga sa Romans 10:1. Ayan. Mamaya po itutuloy po tayo sa Lumang Tipan. Mga kapatid, sino po ang nagsasalita dito? Pag pinag-usapan po ang Roma, kung nabasa po niyo ang Book of Acts, si Pablo ay nag-request na makaharap niya ang emperador sapagkat siya ay sinuplong. Siya ay naharap sa isang napakalaking kaso. Kaya minarapat niya na humingi ng pandinig ng kataas-taasang emperador para sa kanyang kaso. Kaya pagkatapos po ng Book of Acts, bumuluga po sa atin ang Roma. Ito po ay continuation dahil haharap na po siya sa kataas-taasan na mahistrado doon. Bagamat, kung titignan po ninyo, itong si Pablo, kahit saan dako po siya magpunta, meron pong nakakakilala sa kanya. Dahil naabot na po ng magandang balita. Naabot na po ng salita ng Diyos ang mga lugar na kung saan meron pong kalsada. No? At kung wala naman pong kalsada sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat. Okay? Kaya nagpunta po siya dyan, nakasakay po siya ng barko. Alalahanin po natin na si Pablo, doon po sa Malta o sa Crete, nung siya po ay dadalhin po sa Roma, nasira po yung barko nila. No? Pero binuhay sila ng Panginoon dahil meron pong balita si Pablo na dadalhin sa mas malaking kapulungan ng tao dahil ang dala niyang balita ay magandang balita.
Kaya binuhay po siya ng Panginoon, kinausap po siya ng anghel ng Diyos, na kahit nasira na ang kanilang kinasasakyang barko, ay hindi po sila mamamatay. Sila ay ligtas na makadadaong. At yun nga ang nangyari, no? At kumilos ang Panginoon ng kagilagilalas na pagkilos, sapagkat 3 buwan after, ay nakapaglayag na po sila patungo po ng Roma. Ngunit yan ay chapter 10, no? So meron pong 1 to 9. Kasi po ang tatalakayin po natin ay patungkol sa magagandang uri ng paa. Pakitingnan nga ho yung mga paa ninyo, ilan ho patay yung kuko. Umanap na ho kayo ng paglilibingan yan dahil nagkakakulangan na po tayo ng paglilibingan. No? Kailangan nyo pang kumuha ng mga dokumento para mailibing yung mga patay na kukong yan. Okay. So yun po yung panimula, no? Pero yan, mga kapatid, nagpasimula pa yan sa lumang tipan. Hindi po yan sa bagong tipan. Sa Isaiah 52:7, nabanggit na po yan, mga kapatid. So, yun pong pagsasalita ng Panginoon doon sa mga taong pinili niya bilang instrumento, daluyan ng kanyang mga salita, ay meron na po siyang pahimakas. So, dito muna po tayo, mga kapatid. Roma 10:1, mga kapatid. Ang nais ng aking puso, ayan po ang desire ni Pablo. At yan din po dapat ang maging batayan po natin, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung desire ng puso mo na ano? Kanyang desire at ang kanyang panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. I was listening to the testimony of Eula. Ilang araw ko na po pinapanalangin yung batang yan na makapasa po sa pambansang pamantasan ng Pilipinas. Okay? Nawa, loobin ng Panginoon, pero wag mo po saan siya maging rebelde. Okay? Kasi kadalasan ng mga nakakatapos na UP naging rebelde. Ako, nung bata ako, hindi ko pinangalap makapasa sa UP. Kasi UP na mga utak ng mga tao doon. Okay, joke lang naman po yun. Sabi niya, nais ng aking puso. It started with a deep burden. Kung nais mong maging daluyan ng biyaya ng Panginoon, it should start from the bottom of your heart. No? Kasi yun ang magwe-well up yun ang magiging bukal, at yun ang magbibigay sa iyo ng push o ng kalakasan na pagtibayin pa na magamit ka ng Panginoon sa ikaliligtas ng marami. So it started with a deep burden. It is a desire from the heart of Paul and coupled with prayer. Yung desire mo ay binabalutan mo ng malalim na panalangin. Lord, nais ko pong magamit po ninyo sa inyong ubasan. Kasi kung nais mong magamit, alam mo, at ihanda mo ang sarili mo na sa iyong pagpapagamit sa Panginoon, hindi po ito madali, mga kapatid. It is like taking an exam. You know that the exam will be very difficult. UP po yan. University of the Philippines. At ang tingin ng tao, matatalino ang mga tao sa Universidad ng Pilipinas. Sa totoong matatalino sila. Pero mga kapatid, ang pagiging matalino ay isang patibong. At kung ang katalinuhan mo ay hindi base sa karunungan ng Diyos, ang katalinuhan mo ay pang-ulo lang. Hindi ho pang-ulo, pang-ulo. Okay? So it is a burden, kabigatan. Yung gusto mong maligtas ang tao, ibababad mo sa panalangin na ang paggamit sa iyo ng Panginoon ay may direksyon, hindi yung bala-barabay. Na gusto ko, Lord, magpagamit. Tapos nung wala na masakyan, parang ang hirap yata kay Lord, malayo Dito na lang, Panginoon, tsaka makulimlim, umuulan, baka matunaw ako, Panginoon. Paano ako magagamit kung tunaw na ako? Yung bang tipong laban bawi, may kilala ho ba kayong ganyan, mga kapatid? Pagkatingnan nyo na yung mga kapitbahay, katabi nyo, baka laban bawi yan. Hindi ho katanggap-tanggap sa kawal, na pagiging kawal ng Panginoon yung laban bawi. Ang kawal po ng Panginoon ay laban o laban. Okay? So, again,
Nais ni Pablo, sabi ng mga kapatid, ang nais ng aking puso, hindi ko lang gusto, puso ko nagdidikta. At ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ngaligtas. Sino yun? Mga taong nasa Roma. Taong kanyang dadatnan sa Roma na kahit siya ay nandoon nakabilanggo, house arrest, ay magamit siya ng Panginoon. So there will be no excuse. Kahit na siya ay nakabilanggo, magagamit pa rin siya ng Panginoon. Imagine mga kapatid, doon ako po ay nasa Bilibid na sa pambansang pihitan ng Pilipinas, kasama ko po si Presi dahil meron po tayong gawain doon. 7 taon mahigit po kami doon mga kapatid. Ang mga bilanggo po doon nung una, nung hindi pa nila kilala ang Diyos. Meaning, pag sinabing kilala, yung tinanggap nila sa kanilang puso at sinusunod nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Alalahanin po natin na karamihan po na nakabilanggo po doon ay meron pong mga paglabag sa batas. Hindi lamang po karaniwang paglabag, ito po ay malalimang paglabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ngunit, nung magsimula na ang lugar na yan ay mapuntahan ng isang babae. Isang babae po ang nagdala ng Biblia sa pambansang pihitan ng Pilipinas. Babae at foreigner. Foreigner. Mga dayuhan. Ginamit po ang babaeng ito para ang salita ng Diyos ay mapakinggan ng mga matitigas ang puso. Mga batikan sa paggawa ng krimen at wala ng takot sa Diyos. Pero nang may gamitin ng Panginoon ng isang babae at simulang palaganatin ang salita ng Diyos. Pero ang babaeng ito ay paulit-ulit nang na-hostage ng mga bilanggo doon. Hindi po naging madali mga kapatid. Hinahadlangan ng kaaway ng mabuting balita ay mapakinggan ng mga tao. Sapagkat mahalaga ang kaluluwa ng tao sa mata ng Diyos. Mahalaga po tayong lahat sa mata ng Diyos. Kaya ang Diyos ang kikilos, gagawa ng paraan. At itong kapatid nating babaeng ito ay tumugon sapagkat yun din naman ang naisin ng kanyang puso na maraming bilanggo ang makakilala sa Diyos. At kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon at nabuksan sila sa katotohanan, mga kapatid. At simula noon, dumaganap na ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba, sa loob ng bilangguan ay meron pong paaralan para sa mga nagnanais na maging lingkod ng Panginoon. At nakapagturo na po ako doon, mga kapatid. No? Kasama ko po si Sister Presi, na bago po ako magsimulang magsalita, si Sister Presi muna. Ini-encourage po niya yung mga kapatid. At kapag ako naman po nagsalita, dinidiscourage ko naman sila, mga kapatid. Verse 2. Kaya patas ang Panginoon. Na kaniyang ipinangako ng una, balik sa 2, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapot hindi ayon sa pagkakilala. Marami po sa atin, pag sinabi po bang kilala, anong ibig sabihin ng kilala kita? Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, kilala ko si Lockdown. Kilala ko si Lockdown. Sa katawagang lockdown. Pero hindi ko siya kilala sa kanyang buong pagkatao. Marami sa atin kilala ang Diyos sa katawagang Diyos. Pero hindi nila kilala ang Diyos sa karunungan ng Diyos. Pastor, anong ibig mo sabihin ng karunungan ng Diyos? Maraming marunong, pero kakunti ang may alam. Maraming gustong mag-asawa. Sino dito mga may asawa na taas ang kamay? Yung mga asawa. Ayan.
Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng may asawa? Lalong-lalo na po ang konsepto ay ang relasyon ng mag-asawa. Kasi kung babalik po tayo sa unang layunin ng Panginoon sa unity ng dalawang tao, ang nagpasimula, Diyos eh. Pero bakit natatapos po sa hiwalayan? Diba? Kung ang Diyos ang nagpasimula na kayo ay magkakilala, bakit tayo nagtatapos sa pagkawasak sa pamilya, sa pagkasira ng pamilya, at sa paghihiwalay ng mag-asawa kung ang Diyos ang nagpasimula? Bakit? Nais ko pong i-challenge ang inyong mga pananaw at pangunawa. Ano ba talaga dapat ang maging pamantayan po natin at ating maging pattern sa pangangahulugan ng salitang mag-asawa? Yan. So, na-sidetrack ko lang po mga kapatid. Dahil sabi po ni Pablo, alam niya na meron silang pagmamalasakit sa Diyos. Pero sabi niya, datapot hindi ayon sa pagkakilala. So, tinatanong ko, itong si Pablo talagang matalino, hindi ito bastang tao lang eh. Hindi ito bastang nagpapahayag lang ng salita ng Diyos eh. Meron siyang gustong iparating sa kanyang liham doon sa mga magbabasa. Talaga bang kilala mo ang Diyos? Yun po ang tanong eh. At kung talagang kilala mo ang Diyos, nakikita ba tayo sa buhay mo? No? Madali pong mag-imbita kung tutuusin sa church. Pero kung ang buhay mo ay hindi sang-ayon sa nais ng Panginoon, wala kang maiimbitahan. Let your life be the one to invite people to come in. Do not personally invite them to join this church and be part of this service if what your life presents doesn't correspond to what God would like you to exemplify. Wag mong asahan na ang tao ay madali mong maiimbitahan sa gawain kung ang buhay mo ay hindi naman kaimbi-imbita. 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, the righteousness of God. No? Maraming nangangatwiran, lahat may katuwiran, pero ang dapat po nating lubos na maintindihan ay ang katuwiran ng Diyos. Itabi muna po natin ang ating mga katuwiran sapagkat hindi po ito magdadala sa atin sa pagkakakilala sa Panginoon. Not unless we submit ourselves to the wisdom of God, there will be no righteousness that we can learn from God. At sabi po dito, ulitin ko, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Again, katuwiran. Tingnan niyo yan mga kapatid. Ang totoong makatwirang tao ay nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. At yun ang magbubukas sa atin ng totoong daan ng pagsunod sa Kanya. Kasi marami po tayong mga excuses. Marami po tayong magiging alibis. Marami po tayong pangit na makikita. Ayokong pumunta dyan kasi ang mga tao dyan, plastic. Kahit saan ka pumunta, mga kapatid, imposible hindi ka makakita ng plastic. Yun nga magbabara ng mga imbornal ng mga plastic. Kaya nababarahan ang kaligtasan ng Diyos dahil sa mga plastic na Kristiyano. Nababarahan ang daan ng kaligtasan ng Diyos dahil sa mga plastic na mga Kristiyano. I'm not exempted
Sapagkat ako'y naging plastic din. Kaya nga nagpapasuri po tayo sa Panginoon, Lord, search me. Search me, search my heart. Bago ka manalangin, Panginoon, saliksikin mo po ang puso ko. Siyasatin mo, O Diyos, ang puso ko. Sabi nga sa kanta, sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Sometimes self-righteousness is the very reason why we cannot see the face of God. Makatwiran ka na. Ano pang katwiran ang hahanapin mo sa Diyos? Dineklara mo ng makatwiran ka. Kaya ulitin ko po, mga kapatid. Tingnan natin yan, no? Katuwiran ng Diyos, katuwiran ng Diyos. Si Pablo kapag nagsasalita, it always points to Christ. Hindi siya nagsasalita na siya ang maitataas. Hindi ang TLCFCCI, hindi si Pastor Bal, hindi si Pastor Adulce, lalo hindi ako. No? Kung merong magsasalita dito na hindi maghahantong sa kay Kristo, wag na kayo makinig. Useless, pointless. Kung ang pagsasalita dito ay hindi hahantong kay Kristo. The end and the beginning and the end of every preaching must be Christ Himself. Next. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian, you see? The whole point of the matter is Christ. The goal of the preaching is Christ. The testimony should end with Christ, should start with Christ, and end with Christ. Kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Walang sumasampalataya sa Panginoon na hindi itinutuwid ng Diyos. Maaaring sa paningin natin, tama ang paralang ating pananampalataya. Pero please, be careful. Hindi dahil sa pakiramdam mo, tama ang pagsamba mo, ay tama ng lahat. No? Sa bawat 10 sasabihin mo, yung pang-11, delikado pa. Maaaring tama yung 10, pero hindi nangangahulugang magiging tama pa rin ng ika-11. Ulitin ko po, sapagkat si Kristo lang, ang kinauuwian ng kautusan. Maging Decalogue man yan, maging yung unang kautusan doon sa halamanan ng Eden, at maging sa mga kautusan na ginawa ng mga Pariseo na naging pollutants sa puso at nagpahirap sa mga kapatid nating Israelita. Walang batas o walang kautusan na masama in itself, mga kapatid. Kaya kung susundin natin ang katuwiran ng Panginoon, mapapabuti po ang ating pong mga buhay. Next. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwiran ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Ulitin ko po mga kapatid. Ang Genesis ay yung Pentateuch. Yung 5. Unang 5, sinulat po yan ni Moses under the inspiration of the Holy Spirit. Wala po nagkwento sa kanyang tao. No? Dahil kinakausap ni Moses ang Panginoon, ang Diyos ang naghahayag kay Moses. Kaya yung sinulat ni Moses sa haba ng panahon ng pagsasalin ng original tongue, yung mga salita na meron sila na mayaman ang kahulugan, ngunit pagdating sa Ingles ay kulang na yung pinakamalapit na ang kanilang ginagamit na interpretasyon. Halimbawa, mababasa natin sa Genesis na si Adan ay pinahimbing ng tulog ng Panginoon. Nabasa po natin yan, di ba? Sino po dito ang mahimbing na natutulog? Yung hindi kayo nag-iisip ng utang, nababayaran bukas. Mahimbing na mahimbing kayo makatulog. Parang wala. Parang wala. Si Adan na nilikha ng Panginoon mula sa alabok ay pinagbilinan niya. Pagkatapos likhain ng Panginoon ang halamanan. Pagkatapos likhain ng Panginoon ang lahat ng maganda sa Diyos. Lahat ng maganda sa Diyos ginawa na niya para ipamahala sa pinakamagandang nilikha ng Diyos. Ikaw yun, kapatid! Tao ang pinakamagandang nilikha ng Diyos.
Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Sabihin mo yan sa kaaway mo. Pumili ka ng kaaway mo, sabihin mo, ikaw ang pinakamalas na nakaharap ko. Sa dami naman ng mga katabi ko, bakit ikaw pa? Napakamalas naman ng linggong ito, oo. Anong ginawa ng Panginoon kay Adan? Sa pagsunod ni Adan, at mayroong lunggati. Okay sa Tagalog, no? Lunggati ang puso ni Adan na magkaroon ng magiging katuwang. Hindi na sinabi ng Biblia, but I believe, nakita kasi ni Adan, nagbibigay siya ng pangalan. 2 baka, isang lalaki, isang babae. 2 kalabaw, isang lalaki, isang babae. 2 unggoy. Isang lalaki, isang babae. Bakit natawa kayo sinabi kong 2 unggoy? Okay. 2 bagong, isang lalaki, isang babae. Nagtataka siya. Bakit ako ang pinakahuling ginawa ng Panginoon? Ako ang pinakamagandang nilikha ng Panginoon. Bakit wala yata akong kapartner? At sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa isang tao ang nag-iisa. Bakit mo inihiwalay ang sarili mo kung nais ng Diyos na hindi ka maging malungkot? Kalungkutan kasi dito ang pinagbabakihan natin, hindi lang yung desire ng pangangailangan. Pwede bang kausapin ni Adan yung mga baka? Ahas pa lang ang magsasalita, hindi mga baka. At yung ahas na yun ay hindi ordinaryong ahas. Kaya nalulungkot si Adan marahil na wala siyang makausap maliban sa Diyos. So sabi ng Panginoon, hindi marapat sa isang tao na mag-isa. Pinatulog niya si Adan at kinuha ang alin? Anong pagkakaintindi natin dyan? Pastor, kinuha na po yung isang buto. Di kulang ka na ng buto, kinuha na ng Diyos eh. At kung bibilangin niyo ang inyong mga tadyang, base sa siyensya, kapatid, hindi kulang ang tadyang mo, buo pa rin. Ilang tadyang meron ng tao? Dok, ilang tadyang? 24, di ba? 12. 24. Alam niyo ba yung 24 niyang hinati ng Panginoon? Hindi yung isang buto ang kinuha ng Diyos dahil pinatulog niya ng sobrang himbing si Adan. Tingnan niyo pinatulog ng Panginoon si Adan ng sobrang himbing. Hindi lang mahimbing, sobrang himbing. Bakit? May gagawin ng Diyos na hindi kailangang makita ni Adan. Alin yon? Hahatiin ng Diyos ang katawan ni Adan eh. Buong kalahati ng katawan ni Adan ang kinuha sa kanya. Hindi tadyang lang per se. Buo. Anong mabubuo sa buo? 2 kalahati, di ba? Kalahati? Kalahati. Pag pinagsama mo ang kalahati at kalahati, anong tawag doon? 2 kalahati, di ba? Ha? Kasi isang kalahati. Pag pinagsama mo isang kalahati at isang kalahati, anong tawag doon? Di ba 2 kalahati? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang babae at lalaki ang tawag doon iisa sa konsepto ng pag-aasawa. Kaya ang tawag sa Tagalog dyan, kabiyak, hindi kabuto. The original tongue says, the side of Adam. Original language, yung kalahati, yung gilid, yung tabi ni Adan ang kinuha ng Panginoon. At doon sa kalahating yon, bumuo siya ng katugma ni Adan. Kaya ang Diyos ay Diyos ng iisa. Pero binubuo ng 2 sa tao. Ang Diyos ay iisa, binubuo ng 3 sa konsepto ng Diyos. That Holy Trinity. Kaya hindi imposible na ang 2 tao ay pag-isahin sapagkat hindi imposible na ang Diyos ay iisa sapagkat yun ang Diyos. Iisa ang Diyos.
Andyan pa ho ba kayo? At hindi kailangang maintindihan ni Adan yon. Hindi mo na kailangang makita. Sapagkat hindi sapat na makita mo at walang saysay kung makita mo. Sapagkat ang gagawin ko ay ilalapit ko siya sa iyo. Bakit mo pinalalais ang asawa mo kapag galit ka? Lumayas ka dito, animal ka. Pag nag-aaway ka, hiwalay! Pero ano bang layunin ng Panginoon? Magsama. At di ba sabi sa Mateo, ang alinmang pinagsama ng Panginoon, huwag paghiwalayin ng tao. That is sacred. That is sacred. Kung mababaw ang ating pong pagkaunawa ng salitang mag-asawa, pag sinabing kabiyak, yung prefix na ka, lahat po yan, kapatid, kapuso, kababayan, ka, yan po ay nagpapahiwatig ng kaisahan. Hindi pwedeng maging isa kung walang ka. Kasi yung salitang kapwa, mga kapatid, yun po ang nais ng Panginoon. The rich man died and went straight to hell, not because he was rich, not because he has done something wrong. In as far as the law is concerned, napunta sa impyerno dahil wala siyang pakikipagkapwa tao. Kaya kasalanan ang pagiging makasarili. Kasalanan yon. Kasalanan. Dahil hindi yun ang konsepto ng ebanghelismo. Hindi yun ang konsepto ng magandang balita. Ang magandang balita, ang konsepto ng magandang balita ay ang kaligtasan ng iyong kapwa. Amen. Kaya ako'y gusto kong maging ayahay. Maging kapwa na lang. Verse 6. Katapos sinasabi ng katuwiran, ayon sa pananampalataya, ang ganito. You see? Hindi pwedeng ang pananampalataya mo ay hindi ayon sa katuwiran. At ang katuwiran mo ay walang pananampalataya. Magkasama po yan, kapatid. Kaya kapag sinabi mo kilala ko ang Diyos, o sige nga, kung talagang kilala mo ang Diyos, pakita mo sa buhay mo. Walang matibay na basihan na masasabi mong kilala ko ang Diyos na hindi nakikita sa buhay mo. Yun ang patotoo. Huwag mo sabihin na magaling ka sa verse. Huwag mo sabihin na magaling ka sa mga diskurso. Okay, sige, magaling ka na. Ikaw lang magaling. But I will be watching your life. Di ba sabi ng Titus, watch your life and doctrine closely. Bantayan mo ang iyong doktrina. Ano yung doktrina? Tamang aral. Bantayan mo. Sapagkat yan ay ang sabi ng utos ng Panginoon kay Adan, ipanatili at pagyamanin. Dalawang utos sa halamanan. Ipanatili, panatilihin, at pagyamanin. Ang iyong pananampalataya ay dapat na pinagyayaman. Hindi mo nagiging stagnant ang pananampalataya. And therefore, pananampalataya is always in the active sense. Faith is always on the move. Walang faith na stagnant. Therefore, if your faith is stagnant, then it's not faith after all. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo. Next. O sino nang mananaog sa kalaliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Next. Datapot, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo. Ano yan? Ibig sabihin, paano ka magbabahagi ng salita ng Diyos kung ang salita ay wala naman sa puso mo? How can you have the Word of God? Anong sabi ng Colossus 3:16? Talon sa Colossus 3:16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. You see, una pa lang. Una pa lang, mga kapatid. And most Christians are guilty of it. Ulitin ko po, mga kapatid, manahan. Ano ba yung sabihin ng manahan? Ang ibig sabihin ng manahan, yung kapitbahay po namin, apelido niya manahan. Mayayaman po yung pamilya nila, manahan. Siguro may minahan sila, binago na lang manahan. Minahan, manahan, parang magkatunog, di ba?
Naniwala naman kayo. Manahang nawang sagana. Manahang ano? Sabi doon, manahang sagana. Paano mananahang sagana ang salita ng sa iyong puso? Hindi ka nga nagbabasa! Paano? The only thing that can spill out of you is the thing that fills you. Anumang bagay na aapaw sa iyo, yun lang ang nakapuno sa iyo. Kung wala kang dalang salita ng Diyos, wala ang salita ng Diyos sa puso mo. Ganon lang siya kasimple, mga kapatid. Kaya hindi ako magtataka, Pastor, mahina po ako sa salita ng Diyos. Dapat hindi na bumutawin sa nguso ng mga Kristiyano. Alam niyo bang pinakamalaking responsibilidad ng maging tao? Baka ngayon nyo lang ba ito narinig? Anong malaking responsibilidad na hawak ninyo ngayon? Tell me. Yung pinakamabigat na responsibilidad na. Because I'll tell you this, straightforward. The greatest responsibility is to be a man. The greatest responsibility is to be a man. Why? Because you have given rule. The gift of ruling, the gift of dominion, the gift of taking care of everything. Kaya mahirap, mabigat ang katungkulan ng pagiging isang tao. At kung ikaw minamalit mo ang iyong pagkatao, nagkakasala ka sa Diyos, sapagkat iyon ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo na maging katuwang ka sa pamamahala sa lahat ng nilikha ng Panginoon. At kung ikaw ay walang ginagawa, wala kang pinamamahalaan, anong silbi mo na naging tao ka? In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Sa Kanya, dahil sa Kanya, kaya ako nakakakilos. Sa Kanya, dahil sa Kanya, ako'y nananatiling buhay. Sa Kanya, dahil sa Kanya, kaya ako'y mayroong buhay. Being. So, yung pagkakaroon mo ng pagiging ama ng tahanan, hindi pa yan ang mabigat na responsibilidad. Ang pagiging mabigat ang responsibilidad ay ang pagiging tao. Dapat mong maintindihan ko ano ang katuturan ng tao sa bokabularyo ng Panginoon. Psalm chapter 8. Awit. O Panginoon, aming Panginoon, pagkadilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng iyong kaluwalhatian sa mga langit. Verse 2. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, okay sa Tagalog, no? Ay iyong itinatag ang kalakasan. Napaka-malisyoso naman itong Tagalog na ito. Kaya minsan ang hirap sa Tagalog, eh. Tawan-tawa si Bal, eh. Parang may naglalaro sa isip ni Bal. Alam mo ba yung Ina? Asan ka ba, Ina? Ba't natatawa itong kapartner mo? Ay, sa mga sanggol na mga sumususo, ay iyong itinatag ang kalakasan. Ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikan ang kaaway at ang mga manghihiganti. Verse 3. Pagka binubulay-bulay ko ang langit, ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Verse 4. Iyan ang silbi ng tao. Iyang ka. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Imagine, nag-aalala ka sa marami, pero hindi mo alam ang Diyos ang nag-aalala sa iyo. Why? Because God loves you so much.
Tapos madagalan ka na ng marami. Mamatay na sana. Wala na pag-asa! Mga kapatid, nagpapakita lang na wala kang alam sa palatuntunan ng Diyos. Napaka-ignorante natin. Sa magandang layunin ng Panginoon. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Meron bang bagay na dapat kang pagtuunan ng pansin ng Diyos? Are you special? Are we special? At ang anak ng tao upang iyong dalawin. Next. Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. Sa ibang salin, mababa ng konti sa mga anghel. Yun ang level mo, kapatid. Ganoon ka itinataas ng Panginoon. You are so much dignified by God. That out of the dust, God lifted you and gave you life. He breathed upon your nostrils and you became a living being. And that becoming a living being, meaning kawangis ka ng Diyos. Na sa'yo titignan ang larawan ng Diyos. Hindi ka pa nag-evangelism niyan, ha? Ipinapakita mo lang kung anong pagkakalikha sa'yo ng Panginoon. You don't need to memorize every Bible verses. What you need to really understand is your worth before the Lord. Ano bang halaga mo sa Panginoon? Yung sabi, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. Ganon kakataas, kapatid. Why so depressed? Sabi nga ni David nung siya ay bumababa na Why is my spirit so downcast? Arise and praise God! Inuutusan niya yung kaluluwa niya. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulumo, kaluluwa ko? Magbangon ka, tumayo ka at purihin mo ang pag-alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyo. At pinaputungan mo siya. Ano ibig sabihin ng pinaputungan? Nilagyan ka ng corona. May corona ka, kapatid. Mali mo sa dandruff mo, may corona ka ba? Pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at yun, tingnan niyo, karangalan. Pero bakit itinuturing mo sarili mo parang, kumusta ka na? Ito, pastor, mahirap pa rin. Talaga ganito na ako, pastor. Kawawa na po. Hirap na kami, pastor. Para maging pastor, hindi hirap na hirap. Sa pakikinig ko lang sa pagsalita, hirap na yung kaluluwa ko. Next. Iyong pinagtataglay siya ng kapangyarihan. See? You have the power. Mga kapatid, alam mo ba yan? Meron kang kapangyarihan. Hindi yung kay Dragon Ball Z. Hindi yan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihang gumiba ng mga buog ng kahoy. If only, mga kapatid, gusto ko yung pugang ulo ko dito. Kung magbabasa lang po talaga tayo ng may pangunawa, kapatid, walang puwang ang salitang walang pag-asa. May kapangyarihan ka, may karangalan ka, inaalala ka ng Panginoon, dinadalaw ka ng Panginoon pa, iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. You have the dominion and authority. Kaya act like one. Many Christians are powerless because they don't have the power of the Holy Spirit. Many Christians are knowledgeable, but that knowledge doesn't correspond to the righteousness of God. Next. Lahat ng tupa at baka, at ang mga hayop sa parang. Next. Ang mga ibon sa impapawid at ang mga isla sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat, may ginigera na yata tayo ng Iran. Ano yun? Binobomba na ba tayo? Pagtago na tayo, mga kapatid, nakakatakot mamatay nang walang relasyon sa Diyos. Next.
O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Balik tayo doon sa Romans. Naintindihan ba natin kung ano ka sa harapan ng Panginoon? Sino ka sa harapan ng Panginoon? Ano meron ka na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? At ano dapat ang ginagawa mo sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Ang daming tanong, mga kapatid. Next. Datapot, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. You see? Hindi mo pwedeng kunin ang malayo sa iyo. At paano magiging malapit yan sa iyo? Those are the questions na dinedirekta tayo ng verse 8. Ang sabi doon, datapot ano ang sinasabi nito? Ano ibig sabihin? Intindihin natin. Unawain natin ang buod ng sulat na ito ni Pablo na tayo ngayon ang nagbabasa. Ano ang sinasabi naman? Ang salita ay malapit sa iyo. Now tell me mga kapatid, totoo ba na ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo? Yes or no? Yes. Malapit sa iyo. Okay. Malapit sa iyo, sabi mo ha. Let the word of God be the one to condemn. Ang salita ay malapit sa iyo at sa iyong bibig at sa iyong puso. Ano bukang bibig mo? Kung talagang malapit sa iyo ang salita ng Diyos, ano ang bukang bibig mo? Kung talagang malapit ang salita, dapat lahat kayo nagsalita ng haleluya. Bakit isa lang? Therefore, hindi lahat ng Kristiyano malapit ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Bakit? Tamad. Tamad. Kaya wala kang puwang na magdala ng magandang balita dahil wala kang ibabalita. Walang maganda na ibabalita dahil wala kang dalang balita. See? Sa makatuwid, bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nakapakinig tayo ng pangangaral. Maraming ulit na tayo nakapakinig ng pangangaral. Ang tanong naipangaral mo ba yung narinig mong pangangaral? Naibahagi mo ba sa iba? That is one of the responsibilities of being man. Man of God. You cannot call yourself a Christian without a deep burden, a deep desire, coupled with deep prayer. For what goal, for what purpose? For them to be saved. Sapagkat yun ang mensahe ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ito yung mga gawin natin na kapag tayo nangako, ang tagal. Bago to pa rin. No? Nagaya ng pagpapalibang ipinagpapalagay ng iba. Kasi nasanay na tayo, pangako, napapako. Kundi, mapagpahinuhod sa inyo. Ano ibig sabihin ng mapagpahinuhod? Patience ang Diyos. Halimbawa, nangako ka sa Panginoon, Lord, dinggin mo lang itong panalangin ko. Dadalo na po ako tuwing linggo pag hindi umuulan. O, di binigyan ka ng isang taong hindi umuulan. Ilang linggo ka naka-attend. Hinintay mo munang umulan sa kakaumatin. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. You have all the time in the world. Nasa iyo ang lahat ng oras. Ang gagawin mo lang ay paano mo bibigyan ng kahulugan ang oras na meron ka. Count what is countable
Yan, no? Ang linaw. Ang kaligtasan ay universal. Ano ibig sabihin? Lahat ng tao gustong maligtas ng Diyos. Kaya naniniwala ka kay hindi, ang gusto ng Diyos maligtas ka. Yun ang nais ng Diyos. Nais mo ba yun, kapatid? Na maligtas sa ibang tao? Anong gagawin mo sa spare hours mo? Anong gagawin mo sa panahon na walang gawain sa church? Halimbawa, may gawain dito ng Monday, may gawain po dito ng Wednesday, may gawain po dito ng Friday, may gawain po dito ng Linggo. Doon sa mga araw na di nabanggit, anong ginagawa mo doon? At hindi naman lahat nakakadalo eh. No? Nais ng Diyos na lahat ay makapagsisi. Balik sa Romans. At tatapos na po ako sa introduction. Saka na po yung preaching. Mahaba yung introduction eh. Verse 8. Wala pa po tayo doon sa verse 15. Pitong verso pa oh. Verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo, yan, magsisimula sa iyo, hindi sa kanila. Magsisimula muna sa atin. Revival starts with you. Revival starts with you. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig, hindi yung nakaparinig mo, kapatid. Ayun na malinaw, oh. You confess with your mouth, sino? Si Jesus na Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Yan na po ang content ng good news. Yan na yung content. Ang tatalakayin po ni Pastora Dulce at saka ni Pastor Bala ay 1 Corinthians 15. Yun po yung gospel. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay namatay, si Kristo ay magbabalik. Yun ang mabuting balita. At binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Kapatid, ipamumuhay mo yan. Hindi yung isang beses mo lang. Salvation is not one-time happening. Okay? Salvation is not one-time happening. Or conversion is not one-time happening. You need to die daily. Dying daily to yourself. Okay? Next. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. May kaugnayan yan eh. Yung puso at bibig. Ano bang gamit ng puso? Malaki, di ba? At ano naman ang gamit ng bibig? Malaki rin. Ibig sabihin, pareho mong gagamitin yan. What do you allow your heart to be filled in? Hindi lahat ng bagay gusto mong pumuno ng puso mo. Mamimili ka lang ng ipampupuno mo sa puso mo. Sapagkat ang pumupuno ng puso mo, yun ang bibig kasi ng iyong bibig. Amen? It follows. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks or declare. Papatotohanan mo. Di ba pag galit kasi, ako galit na talaga ako sa isa pa. Pag ito sumamulat, may kalalagyan. Yun ang pumupuno sa puso mo eh. Di ba? Ano ang pumupuno sa puso mo ngayon, kapatid? Yung pagtaas ng petrolyo, tataas pa yan mamaya. Bakit ang presyo ng bilihin tumataas? Bakit ang moralidad ng tao bumababa? Bakit ang mga bilihin tumataas? Bakit ang moralidad ng tao bumababa? Ay meron naman tayong relihiyon, meron naman tayong pamantayan, nakapag-aral naman tayo, matalino naman tayo, ang daming mabuting bagay na dapat nating intindihin. Bakit malayo pa rin tayo sa Diyos? Doon ako nagtataka eh. Verse 11.
Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya ay nagsisimpananampalataya ay hindi mapapahiya. Tayuan mo to, kapatid. Tayuan mo yan. Mapapahiya ka sa mga tao. Yes! Mapapahiya ka sa mga tao. Lalo kung ikaw ay taga Bilyacor, tapos pupunta ka sa magandang hotel, sila ay maraming kubyertos, eh sanay kang magkamay. Anong gagawin mo ngayon? Sa dami ng mga kubyertos na nasa harapan mo, kakamot ang ulo mo, ano ba dapat dito ang gagamitin ko? Samantalang kapag nasa bahay, itataas ko yung paa ko, igaganong ko yung tuwalya ko, hahanap ko sa plato ko, dadakmain ko yung pagkain, isasalpa ko sa mukha, sa bibig ko. Tapos! Pero pag nasa hotel ako, magagawa ko ba yun, kapatid? Siyempre, mahihiya ka na. Tapos may nakatingin sa iyo, oy, taga saan ka ba? Bakit hindi ka marunong gumamit ng mga kubyertos? Tandaan niyo mga kapatid, kapag maraming kubyertos sa inyong harapan, kung sino ang pinakamalapit, yun ang una niyong gagamitin. At yung pinakamalayo ng huling gagamitin. Tapos! Pero kung magpupunas kayo ng, ano man tawag doon? Tablecloth? Napkin, table napkin. Tayo kapag nasa bahay, kung baka lamukas tayo ng mukha natin talagang wagas Pero kapag nasa hotel ka mga kapatid, may finish yan. Ginaganon lang yan, Ganon lang! Subukan nyo, pumunta kayo ng hotel. Yung fine dining. At tingnan nyo yung ginagawa nyo sa bahay, paano sila kumain doon at sa bahay. Malulula ka, kapatid. Pati paghigop ng sabaw. Di ba sa atin kapag humigop ng sabaw, walang ingay? At ang ginagamit natin, ilalim ng labi. Kapatid, ang paghigop ng sabaw, taas na labi ang ginagamit. At ganon. Kaya ako tuwan-tuwa kapag nasa Quezon, ang lagi kong nire-request doon, Boodle Fight. Bakit? Gusto ko nakakamay. Gusto ko nandiyan lang ang pagkain. Dapat lang maghugas ka. Baka kung saan pinaghahawakin, tapos, pastor, ito pa ulam. Ha! Next. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Griego. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Kay Iglesia yan, kay Muslim yan, nagkakaiba lang sa tawag. Tawag nila pero isa lang ang Diyos. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Mayaman siya, ano ibig sabihin? Hindi siya nagkakait na dinggin ng iyong panalangin. Kaya huwag ka mag-astang napakahirap. Next. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Stepping stone, tumawag ka sa Panginoon, manatili ka sa Panginoon, ipamumuhay mo ang Panginoon, yun ang consistency. Hindi yun na born again ka, ano ba born again? Relasyon sa Panginoon, meron ka ba? Minsan. Next. Paano nga sila magsisitawag? Ito na mga kapatid, anong role? May tumawag, anong role? Sino yung tinawag? Yung mga nagpasyang sumunod sa Panginoon. Paano nga sila magsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? Paano ka tatawag sa Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos? At paano sila mag-isimpalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan kung walang nagpahayag? Kung pastor lang ang magpapahayag, ilan lang ang pastor sa Pilipinas? Ayaw nga magpastor ng marami. Bakit? Walang sweldo dyan! Kaya mas marami ang mga nasa factory, maraming managers, marami ang mga workers, kokonti ang pastor. Bakit? Walang pakinabang Akala lang nila yon. Bakit kokonti ang pastor? Bakit marami ang mga managers? Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Simple lang. Simple lang mga kapatid. Paano silang magsisipalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan at paano silang makakapakinig ng walang tagapangalan? Kukunti na nga ang pastor, maraming member, hindi naman nagsasalita. Anong silbi ng maraming members? Kaya hindi ako masyadong sold sa maraming members ng church, yung mega church. Tapos sa mga pastor, kuba na sa kakapahayag ng salita ng Diyos. What for? What for? Anong silbi ng mga member ng churches kung pipi naman kayo? Kung pipi naman tayo?
Ang sabi ni Pablo, dalangin ko at naisin ang puso ko para sa kanila na maligtas. That unless you feel this heavy burden in your heart, what burden? For them to be saved. Not to be prosperous, to be saved. And the responsibility being, mga kapatid, ay magsalita ka. Bakit? Malapit sa bibig mo ang puso. Rehearse. Confess. You cannot confess what is not in your heart. Because you can only confess out of the abundance of the heart. May kausap pa ho ba ako? Next. Ito na po yung pinaka-tema natin. Yan po yung ating key verse. At paano sila magsisipang-aral kung hindi sila sinugo? Hindi po sila sinubo, sinugo. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Your role, your role, your role, my role, our role. Hindi trabaho ng pastor lang yan. And so therefore, mga kapatid, introduction lang ito. Second Sunday, loobin nawa ng Panginoon, tutuloy ko po yung sa Isaiah 52:7. Dahil una po itong binanggit sa lumang tipan. Ang unang banggit nito ng gospel is Genesis 5:3 ata o 3:15. 3:15. Genesis 3:15. Yun ang unang banggit ng mabuting balita. Genesis pa lang may mabuti ng balita, mga kapatid. Pero bakit bumilang ng 2,000 taon, parang magandang balitang ito ay maintindihan ng tao? Kasi sanay sila sa masamang balita. Diba? Sanay tayo sa masamang balita. Kaya pag may nagbabahagi ng magandang balita, hindi mo pinapansin eh. Mga kapatid, pagbalik loob tayo sa Panginoon. Ang isang magandang balita ay ikaw mismo ang nagdadala nito, hindi ang iba. Sapagkat nakapakinig ka na eh. Sabi ng salita ng Diyos, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang pagmatagasin ang iyong puso. Kaya do not just listen. Hear. Hear. Naalala ko tuloy yung sa impeachment. Sabi ni Joker Arroyo, it's really very hard to express something according to the law when you're speaking to a person who doesn't know the law and is not a legal counsel or abogado. Pero nabanggit ko lang yan, mga kapatid. You know? At ginamit yun ni Peter Cayetano na sinopla naman ni Chia Jokno. Parehong mga abogado yan. Hindi sila magkaintindihan dahil sa batas. At maraming Kristiyano hindi magkaintindihan dahil sa batas. Sapagkat ang kanilang kaalaman ay hindi sa katwiran ng Panginoon. As simple as that. Pero si Peter, lagi siyang nagbabanggit ng Bible verse. Kaya nagiging katawa-tawa tayo eh. Huwag ka magbanggit ng Biblia kung hindi mo nang pinamumuhay. Do not recite any of the verses in the Bible. Well, in fact, it doesn't manifest in your life, in our life. It should be manifested first before, kaya nga malapit sa iyo ang salita. Tayo pong latay tumayo, palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede bang ipamahagi na po ang mga elemento?